Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Shia Vlogs 41 minutes ago. Title, US loves China. Look, US President Donald Trump met with Chinese President Xi Jinping in Busan, South Korea this Thursday, October 30. Yan po ang litrato. Dalawa nagkakamayan, no? Wow! Ganyan ba palagi? Walang away, oh. Nagkita rin President Trump and President Putin. Nag-usap-usap. Oh, nagkita itong dalawa. Ang ating Pangulo sa kanyang speech sa ASEAN, binabanatan niya ang China. Samantalang yung mga the rest of ASEAN leaders are talking good things about China. Tayo lang ang ay nako, in fairness naman sa Pangulo, nung kaupo niya maganda. Ang una niyang bisita, nag-state visit muna siya sa China. Maganda pa nung una eh. Kasi ang ganda, sabi niya, yung problema sa West Philippine Sea, dapat Pilipinas at China lang mag-usap dyan. Bilateral talks lang. Walang makikialam na mga foreign entities. Ganon siya noon. Yung kanyang foreign policy nung kampanyahan pa, napakaganda. Kaya ako, sabi ko, ito ang maganda. Yung malala ko pa, interview ni Boy Abunda sa mga 5 leading presidential candidates, Marcos, Leni, Lacson, Moreno, Pacquiao. Ang ganda yung interview ni Boy Abunda eh. Pare-parehas na question. Tapos, isa-isang in-interview. Yung ano. So, makikita mo ang kaibahan ng sagot. So, pagdating sa foreign policy, ang pinaka-the best na, para sa akin yung mga sagot sa foreign policy, si candidate BBM, independent talaga ang kanya noon. Ayaw nga niya may makialam na mga foreign navies, yung mga joint military exercises. Ayaw niya. Sabi niya, isang hatching lang ng mga superpower, ma-wipe out tayo. Kaya ayaw niyang makialam ang Amerika, Australia, whatsoever, wala. Sabi niya, Pilipinas lang, China, bilateral lang, usap-usap lang, dialogue lang. Sabi ko, ito maganda. Kaya nung nanalo na siya, ayun, unang state visit niya, inimbita siya ng China. So far so good. Parang continuity ba, kung ano yung nasimulan ng Duterte administration, tinutuloy niya. But everything changed nung ang Pangulo natin nagpunta, yung unang punta niya sa US. I think sa New York, yung United Nations General Assembly. Then nasundan, bisita niya sa White House, President Biden pa noon, wala na, nagbago na. After that, yung mga visit niya sa US, ang foreign policy ng Pangulo, masyado nang dikit sa US. Yung EDCA sites na dati 5 lang, dinagdagan niya na ng 4, naging 9, then everything, wala na. Kaya, yung tension, China and the Philippines, matindi na. Hanggang ngayon, pinapatindi. Na sinasabi niya na pag-atakihin daw ng China ang Taiwan, we have no choice, kundi ma-involve ang Pilipinas. Ay, nako, nakakatakot. Tapos, pati chief of staff natin, although hindi naman niya siguro sinasadya, pagbanggit niya ng facts, technical facts, kung gaano kalayo ang maabot ng US Typhoon missile system, dapat sana, binanggit na lang niya, maabot niyan 1,500 miles. Ganun lang. Sinabi naman niya na, makakaabot yan sa China. Ay! Anong klaseng facts yun? Na facts, totoo nga, facts. Kaya bakit banggitin mo pa ang pangalan ng bansa?
di lalong iinit ang tensyon. Oh, ito na ngayon. Tayo lang ang nakikipag-away sa China. Other countries nakikipagkaibigan. Ano ba tayo? Ano bang klaseng foreign policy? Oh, tuloy. Apektado ang ating tourism. Yung dating Chinese tourist, 2019, if my memory serves me right, the highest foreign tourist arrival in our history nangyari 2019, panahon ni Digong. More than 8 million foreign tourists. Dahil ang mga inchik, by that time, dahil sa magandang relasyon natin with China, umabot 1.7 million tourists na Chinese ang dumating. O ano na ngayon? Pagdating sa turismo, kulelat tayo. Napakaliit ang ating foreign tourist arrivals compared sa ibang Southeast Asian nation. Ilan na lang ang Chinese tourists? Nasa 200,000 na lang. Pero mo yan, 1.7 million, naging 200,000 na lang. Pati mga exports natin ng mga prutas. Dati, mga prutas ng Pilipinas, binibili ng China. Billions ang tao sa China. Kailangan nila ng prutas natin. Oh. Ngayon, dahil sa palaging inaaway ng administrasyong ito ng China, kaya lumipat ang China ng market, bumili na sa Vietnam at ibang Ganon po. So, what is itong Amerika? Anong ginagawa sa atin? Yung tinatawag na proxy war. Ganon din ang ginawa nila sa Ukraine and Russia. Ang US nasa likod lang ang nakipaggera Ukraine para mapahina nila ang Russia. Tayo, ganon. Tayo ang gagamitin na labanan ang China. Samantalang ang US yun, wise kayo yan. Nakipag-meet. So, isip-isip naman. Maawa naman kayo sa inyong kapwa Pilipino, huwag nyo namang ipahamak, lalo na pagdating sa giyera. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mao na ni ang mataga gyero. So mo ni ang atop ni Lolo. So tulo na gid kayo kung ulan. So gipang sapahan na lang og cleansing kay kung ulan mutulo na gyud. So karon pila na ni katuig ang inyong balay? 16 na So 16 na katuig ang balay sa imong papa ni? Oo. So 16 na usa dayon ani na day siya. Tungod sa among kalisod ay pagidi na dan sa Ginoo gatan sa video. Okay. So 16 na years na usa na ani na day ang atop.
karon nahuman na og atop si tatay. So gitabangan siya sa iyang anak sa pag-atop og si tatay atong so tatay naayuhan na ang imong balay. So dili na katuluan. Salamat sa Ginoo. Tek na ko. Sige tay, salamat pod.